upang hindi siya magmayabang ng labis. Kaya siya binigyan ng tinik sa laman, sakit. Siyempre nga naman, kung wala siyang sakit, wala siyang problema, matangos yung kanyang ilong, maganda yung kanyang mata. Amen? Amen? Guwapo siya, maganda siya, wala siyang kapintasan. Everybody shout praise the Lord. Maganda ang kanyang boses, magaling siyang tumugtog, magaling siyang mangaral. Iba ka magmayabang siya, magmapuri siya, mga minamahal. Kaya sometimes, hindi pinapahintulutan ng Panginoon na maging perpekto ang tao. Binibigyan siya ng kapintasan upang hindi siya magmayabang, upang hindi siya magmapuri. Kagaya ni Apostol Pablo. Imagine, grabing spiritual achievement, grabing success, patay, binubuhay, grabing himala na ginawa ni Apostol Pablo dahil kasama niyang mahal na Panginoon. Ngunit sabi ng Biblia, nakikita ng Diyos ang puso ni Apostol Pablo, baka isang araw siya'y magmapuri at siya po ay magmayabang. Sabi ng Bible, mga minamahal, sabi ng salita ng ating buhay na Diyos, God resisted the proud, but He give grace to the humble. He resisted the proud. He give grace to the humble. Sinasawatan ng Panginoon yung mayabang. Sinasawatan ng Diyos yung mapagmalaki, yung mapagmataas, yung palagi glory to me, mga minamahal, imbis glory to God, nagiging glory to me. Amen? Ayaw ng mahal na Panginoon ng ganoon. Sinasawatan ng Diyos yung mayabang. Sinasawatan ng Panginoon yung mapagmataas. Sinasawatan ng Diyos yung mga mapagmalaki, yung mapuri sa kanilang sarili. Ngunit sabi ng Biblia, He give grace to the humble. Pinagpapala niya yung mga taong nananatiling mapagpakumbaba na kahit tayo ay inaapi, kahit tayo inaalimura, kahit tayo kinukutsa, kahit tayo sinasaktan, nananatili tayong mapagpakumbaba. Sabi ng Biblia, He give grace to the humble. Pero ang palalo ay sinasawatan ng Diyos. Tingnan po ninyo mga minamahal si Herodes. Si Herodes, magaling siyang magsalita, tumayo sa entablado. Mga minamahal, nagwika siya, mga minamahal ng iba't ibang uri ng kataga. Sabi ng Bible, habang nakikinig ang maraming tao kay Herodes, habang siya po'y mga minamahal, nangungusap sa taas ng entablado, merong sumigaw sa tabi ng nagsalita, minamahal, ang sabi niya ay hindi si Herodes, kundi isang Diyos. Amen? Kaya hindi maganda rin yung labis na paghanga. Huwag tayong mag-iidolo. Amen? Huwag mag-iidolo ng preacher. Maawa kayo sa preacher. Bawal sa atin dito ang mag-idolo. Humanga ka, mag-idolo ka sa preacher, maawa kayo sa preacher. Mapapalo ang preacher, mga minamahal. Kaya wag tayong hanga kanino man na kahit sino ang mangaral sa ibabaw ng pulpito ay pakinggan natin ng taimtim sapagkat ang kanyang ipinapangaral ay hindi salita ng tao kundi salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kasangkapan lang kami rito, minamahal. Instrumento lang kami ng Diyos. Ginagampanan lang namin ang aming tungkulin na punong-puno ng pagpapakumbaba upang ang paglalangis ng mahal na Panginoon ay dumaloy sa amin. Maging daluyan kami ng kanyang salita, maging daluyan kami ng kanyang paglalangis, maging daluyan kami ng kanyang biyaya, maging pagpapala kami para sa inyo. Ilan po ang purpose. Pero wag mag-iidolo, mawa kayo sa preacher, minamahal, baka mapalo. Kaya ipanalangin natin, the more na ipanalangin natin, magpanalanginan tayo sa isa't isa. Kaming manggagawa, ginugugol namin ang aming oras sa pananalangin para sa inyo. Yan po ang totoo, mga minamahal. Kung papaanong kailangan ninyo ng prayers namin, kailangan din po namin ng panalangin ninyo sa bawat isa upang patuloy kaming kasangkapanin ng Panginoon. Puspusin kami ng sapat na karunungan at kaalaman. May paunawa sa bawat isa sa atin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Anong nangyari kay Herodes? Habang siya po ay nagsasalita doon sa ibabaw ng entablado, ang sabi ng isang tao, ang nagsasalita ay hindi si Herodes, kundi isang Diyos. Grinab ni Herodes yung credit, inangkin niya ang kapurihan. Hindi niya ibinigay ang kapurihan sa ating mahal na Panginoon. Kaya nga tayo kapag sinasabing mahaba ang buhok natin, palaging glory to God. Maganda ang boses natin, palagi tayong sa Diyos lang ang kapurihan. Amen? Totoo po mga minamahal, ang kapurihan, ang kaluwalhatian, ang pagsamba, ang pagdadakila, ang karangalan ay nauukol lamang palagi sa ating mahal na Panginoon. Kaya kung tayo po'y pinupuri ng tao, sabihin natin, sa Diyos lang palagi ang kapurihan.
Anong nangyari kay Herodes? Grinab niya ang credit, hindi niya binigay ang kapurihan sa Diyos. Mga minamahal, dyan mismo sa kanyang tinatayuan, umihip ang isang mga minamahal malamig na hangin. Mga minamahal, sa katawan ni Herodes, inuod siya, mga minamahal ko ng buhay. At dyan mismo, siya po ay namatay. Dahil hindi niya binigay ang kapurihan sa Diyos. Si King Nebuchadnezzar, a great king of Babylon, nung siya po'y umakyat sa taluktok ng kanyang bundok, mga minamahal ng kanyang palasyo, rather, nakita niya mga minamahal na mangha siya, mga minamahal sa napakagandang kaharian ng Babylonia. At ang sabi niya, lahat ng ito'y likha ng aking sariling mga kamay. Amen? Nakalimutan niya ng bawat kaharian, Diyos ang nag-establish, Diyos ang nagbibigay ng prosperity sa bawat kingdom. Hindi tao, hindi sa galing ng pamamahala ng hari, kundi ang Diyos ang nagpapala sa bawat kaharian. Nakalimutan niya, mga minamahal, ang sabi niya, lahat ng ito'y likha ng aking sariling mga gawa. Lahat ng ito'y likha ng aking sariling mga kamay. Hindi pa po siya tapos magmapuri, mga minamahal, magpalalo sa kanyang sarili. Sabi ng banal na Biblia, ang kanyang katinuan ay kinuha ng Diyos. Amen? Ang kanyang katinuan ay kinuha ng mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Dahil sa kanyang labis na pagpapalalo, naging wala siyang pakinabang, naging inutil siyang hari, dahil ang kanyang katinuan ay kinuha ng Diyos. Naging abnormal siya, mga minamahal, dahil ang kanyang katinuan ay nawala sa kanya. Anong sabi ng Biblia? Pinalaya siya ng kanyang mga tao sa kanyang sariling kaharian. Saan nanahan si King Nebuchadnezzar na dati-rating hari doon sa kagubatan? 7 taon siya naghirap. Sa panahon ng pag-ulan, siya'y nauulanan. Sa panahon ng pagsikat ng araw, siya'y nasisikatan. Sa panahon ng paghabog, siya'y nahabugan. Ang kanyang kinakain ay damo, ang kanyang kuko ay humaba, ang kanyang buhok ay humaba. 7 taon na nagdusa si Haring Nebuchadnezzar doon sa kagubatan dahil sa kanyang pagmamapuri at pagmamayabang sa kanyang sarili. Sabi ng Biblia, God resisted the proud but He give grace to the humble. 7 taon siyang naghirap, kumakain ng damo, natutulog, mga minamahal, walang masilungan. Kapag umuulan, siya'y nababasa. Amen? Pero right after 7 years, binuksan ng Panginoon ang puso at isip ni King Nebuchadnezzar. Naunawaan niya na ang Diyos lang ang karapat-dapat tumanggap ng papuri. Sabi ng Bible, let not the mighty man glory for their might. Amen? Let not the wise man glory for their wisdom. Let not the rich man glory for the riches. Huwag nating hayaan ang mayayaman magmapuri dahil sa kanilang kayamanan. Huwag hayaan ang malalakas magmapuri dahil sa kanilang kalakasan. Huwag hayaan ang marurunong ay magmapuri sa kanilang karunungan. Bakit? Ang karunungan, ang kalaman at kalakasan ay palaging galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya wala tayong karapatan magmapuri, magmayabang. Mas mainam yung palagi lang tayong nagpapakumbaba. Yan ang karera ng gawain ng Diyos. Hindi tayo nagkakarera dito para magpataasan. Ang karera natin dito ay kung sino ang nagpapakumbaba. Amen?